Okay guys, unang-una sa lahat ay kailangan natin ng printer. So, kailangan natin ng printer dahil ito yung magpiprint ng ating mga document. So, dito meron akong tatlong klase ng printer. So, ito ay brother na DCP T720DW. Ito ay 3-in-1 printer na kaya niya mag Xerox, print at saka scan. Ang printer naman na ito ay kaya niya yung long A4 at saka short na bond paper. Dahil meron siyang ADF or yung automatic document feeder nasa taas. So dito naman tayo sa isa kong klase ng printer. Ito naman guys ay Epson L3210. Yan. Ang printer naman na ito ay 3-in-1 din. So kaya niyang mag-scan, print at saka Xerox. Ang kaya niyang size ng bond paper ay short at saka A4 lang. So wala siyang long bond paper. Nandito yung kanyang scanner. Ang susunod naman guys na printer na ginagamit ko dito sa shop ay itong Epson L121. Ito guys ay printer lang. Wala siyang Xerox at wala siyang scan. So printer lang talaga siya. So ngayon guys, ang tanong, ano po ba yung magandang printer na gagamitin para sa pag-uumpisa ng document printing business? Ako guys, personally ang masasuggest ko talaga ay itong L3210 na printer, okay? Dahil ito ay 3-in-1 na. So pwede ka dito sabi ko nga kanina, pwede ka dito mag-Xerox, mag-print at saka mag-scan ng mga document. At nakakapag-print na rin ito ng photo. So bakit ito yung sinasuggest ko na bilhin nyo na printer sa pag-uumpisa ng document printing? Dahil nandito na lahat, kaya nyo nang gumawa ng tatlong services. Yun nga, Xerox, print at saka scan. Ang naka-downside lang nito guys ay wala siyang long size bond paper. Hindi niya kaya yung long. So for example, merong magpapa-Xerox ng long. Sa Xerox lang naman hindi niya kaya. Pero sa print guys, kaya niyang mag-print ng long, short, saka A4. Pagdating naman sa photocopy o sa Xerox ay hanggang A4 size lang siya. Dahil dito sa kanyang scanner bed niya ay hanggang A4 lang. Pero guys, wala naman problema yon dahil karamihan naman talaga ng mga nagpapa-Xerox ng long ay hindi na importante yung bandang dulo ng papel. For example, ganito, yung bandang dulo dito ay hindi na importante. So okay lang sa kanila na mapuputol yung Xerox. So walang problema doon. So kaya ako guys, ito talaga yung kumbaga sinasuggest ko na printer kung ikaw ay mag-uumpisa pa lang sa document printing. So ito ay Epson L3210. Ang Epson L3210 ay siguro nasa mga 8 to 9,000 ngayon guys. So mabibili niyo yan sa mga pinakamalapit na tawag nito yung mga nagbebenta ng mga printer. So guys, bakit hindi yung brother na 3-in-1 din na DCP T720DW? Bakit hindi ito yung sinuggest ko? Ito guys, maganda to na printer, matibay din. At saka nakakapag-Xerox na siya ng long, okay? Ang ayaw ko lang kasi dito guys ay pag marami ka nang maipiprint, ito base lang to sa aking experience guys ha. Pag marami ka nang ipiprint at saka sunod-sunod yung printing mo kaya Xerox, pagdating ng mga nasa 80 pages na ay nagko-cooling down na siya guys. Pag na-reach mo na yung cooling down na yon, nasa mga 2 pages lang ipiprint niya or si Xerox, tapos magi-stop siya. Tapos meron siya dito mag-indicate na cooling down, wait for few minutes. So talagang napakababagal na yung printing nyo guys, o kaya yung Xerox nyo. Kaya hindi ko siya sinasuggest, lalo na pag pang business yung gagamitin natin. Siyempre maraming magpapa-print Xerox, sunod-sunod yun, lalo na yung sa printing, sunod-sunod yung mga module. Tumitirik siya guys, nagko-cooling down siya. For example, na-meet niya na yung mga 80 to mga 80 pages guys. Itong printer na to maganda dahil mabilis to mag-print, tsaka maganda yung quality. Ang sabi nila dito ay
mahirap daw yung maintenance o mahal nga yung maintenance ito. Pero guys, bago pa masira yung printer na to, ay siguradong bawing-bawi ka na sa ano, sa gastos mo, sa tawag nito, sa investment mo dito sa printer na to. At okay guys, dito naman tayo sa L121. Bakit naman hindi ko ito sinasuggest? Dahil nga guys, ito ay printing lang. So yung may ano mo lang na services dito ay print lang talaga siya, hindi ka makakapag Xerox o kaya makakapag scan. So yan guys, kaya hindi ko sa sinasuggest na ito yung bilhin yung printer pag nag-uumpisa ka pa lang. Okay, so ito yung talagang sinasuggest ko na Epson L3210. Matipid to sa ink guys. Ang ginagamit ko dito ay original ink. Napakatipid ng ink, marami kang mapiprint sa kanyang sa 100 ml mo na ink. So guys, disclaimer pala guys, lahat ng babanggitin ko dito sa video na to na brand ay hindi po ako sponsored, okay? So nakabase lamang po tayo sa aking mga experience sa paggamit ng mga brand na ito. At wala pong nag-sponsor sa akin. Okay, so bakit naman Epson ang mga brand ng ano guys, dalawa na pala yung printer ko na Epson L3210 dahil meron tayo ditong isa. Yan. Dahil minsan guys, nagsasabay-sabay yung mga paprint ng mga estudyante dito sa area namin. So bakit Epson yung recommended ko rin na brand guys? Dahil ang Epson madali lang ayusin at saka hindi sasirain, lalo na itong L3210. Sa experience ko talagang pangbardagulan to guys. Kahit i-print mo yan, maghapon ka mag-print dyan, walang problema to guys. Hindi siya nagko-cooling down. Although minsan medyo nag-i-stop siya, pero sandali lang, hindi kagaya ng brother na talagang matagal. Mabibiting ka sa printing. Ito guys, talagang pambardagulan. Tsaka hindi sasirain. Yung mga sira nito guys, ako lang din naman ang nag-aayos. Yung sa feeder niya, yung spring, yung roller, madali lang naman palitan. Mayroon naman mga tutorial dito sa YouTube. So yan guys, recommended ko tong L3210. Kung ikaw ay nag-uumpisa pa lamang sa document printing at wala ka pang idea, so ito yung masasuggest ko guys. So sunod naman na kailangan natin dito sa ating document printing na small business ay kailangan natin ng computer or laptop. So ano mga ba yung magandang computer or laptop specs na kailangan natin para sa ating document printing business sa pag-uumpisa pa lang? So kung meron ka ng laptop or computer sa bahay nyo, i-check nyo kung makakapag-open siya ng Word, Microsoft Word, Microsoft Office, yung mayroon siyang Excel, at saka kung makakapagbukas siya ng PDF. Okay guys, yun, i-check nyo kung nakakapagbukas siya, at saka kung kaya niyang magbukas ng Photoshop. Pag yung computer nyo or laptop nyo guys ay kaya niyang magbukas ng mga ganong application or software, ay pwede na yan guys. So for example naman, wala ka pang computer or laptop sa bahay, ano nga ba yung masasuggest ko na specs? So hindi ako magaling sa specs pagdating sa mga computer, pero para sa akin ang maganda nyong bilhin ay at least i3 na computer. Kung ikaw ay nasa Windows, tama ba? Kumbaga na tawag ito? Intel. Yung sa akin naman kasi guys, ang gamit ko dito ay AMD. So AMD A6. Yan ang specs ng, nakita nyo ba? Yan ang specs ng aking computer na ginagamit. Nabili ko lang to sa Shopee, nasa mga 2,000 plus na ata yun. CPU lang binili ko second hand guys, kasi meron naman akong TV sa bahay na mayroong pwedeng palsakan ng VGA. So yan ang ginamit ko, meron naman akong keyboard. So ito lang binili ko guys na CPU, nasa mga 2,000 plus sa Shopee. Matagal ko na ito ginagamit guys, nasa mga 3 years na. Hindi pa sa nasisira. At saka guys, optional din, pwede kayong gumamit ng UPS. Ako guys, gumagamit ako dati ng UPS, pero ngayon hindi na, dahil hindi naman, bihira lang naman brownout dito. At saka itong UPS, kumakain din to ng
tawag nito ng kuryente guys, dagdag consumer rin to. Kasi ito 65 watts na, parang mataas din itong wattage ng UPS pag buong araw nakabukas. So kumakain din siya ng kuryente. So yan lang guys ang mga kagamitan na importante dito sa pag-uumpisa ng ating document printing. So guys, ang document printing ay nakadepende rin yan kung saang area kayo, sa area nyo kung saan kayo nakatira. Kung sa bahay lang at malapit naman kayo sa school, ay magandang business to guys. Barya-barya lang pero maganda siya, lalo na pag malapit kayo sa mga eskwelahan. Okay guys, doon naman tayo sa mga consumable. Consumable guys, ito yung mga gamit na tawag dito na palagi nating bibilhin or mako-consume sa ating document printing. Una sa lahat guys, yung bond paper. Dahil document printing lang naman tayo, kailangan natin palagi mayroong itong tatlong klase ng sizes ng bond paper. So ito yung short, A4 tsaka long. Okay, so yan ang mga pinaka-important dapat na meron tayo palagi. Para dito sa sa case ko, palagi marami akong short kasi ito talaga yung ginagamit talaga ng mga college dito, short. Pagpiprint ng kanilang mga module, tsaka ito naman sa ibang eskwelahan gumagamit din sila ng A4. Ang long naman guys ay karamihan dito sa mga opisina guys, yung mga nagpapaprint ng mga document para sa opisina or sa mga agency guys. So yan, consumable bond paper. Ang isa namang consumable natin guys is siyempre yung ink. Yan, kailangan natin ng ink. Ang ginagamit ko dito guys ay yung mga original na 003 ng Epson para sa ating L3210. So yan guys, meron pa tayong ibang ink dito. Ito ay mga pigment na, dahil itong yung L121 natin guys ay naka pigment ink. So ayan yung mga consumable natin para sa document printing. Sa document printing lang muna tayo guys. Actually guys, dito ang tawag nito, ang mga services natin dito sa shop ay meron tayong document printing, meron tayong Xerox, print ID picture, photo picture printing, ganyan, tar papel, scan, mga photo print, ganyan guys. So kaya meron tayo ditong pigment ink para naman yan sa ating mga picture, mga photo ID na nagpapaprint. So ito yung ginagamit ko na, yan ang ginagamit ko na printer. Itong L121 guys, nung binili ko to ay hindi ko talaga siya naka-design, hindi ko siya intended para sa document printing. Kaya ko siya binili para sa pigment, para sa mga photos. Okay, so nung nag-umpisa ako guys, dalawa lang yung printer na gamit ko. Itong L121 para sa mga photo, at saka itong Brother para sa document. Yun nga guys, katagalan na obserbahan ko na talaga yung disadvantage saka advantage ng Brother. So sinubukan ko itong L3210. Nung nagamit ko itong L3210, para sa akin guys, mas maganda siya kaysa dito sa Brother, dahil nga ito hindi siya nagko-cooling down. Sa case ko kasi sa case ko talaga minsan talagang bakbaka ng marami nagpapaprint sunod-sunod, kaya ito yung binili ko. At saka napansin ko na mas marami nang nagpapaprint, kaya bumili rin ako ng isa. So bakit ganyan ang setup ng printer ko? So guys, tip na rin to, ibigyan ko kayo ng tip. Itong printer na to, ang nakasalang dito ay short at saka long. Okay, so dito naman sa kabila, ang nakasalang lang talaga dito ay A4. So bakit ko ginawa yon? Dahil nga dito sa paglalagay tayo ng bond paper, ang short at saka long ay parehas lang ng lapad. Yan. So ayan, kung magpapalit-palit tayo ng bond paper, so madali na lang, hindi na natin i-adjust itong dito. May adjustan to dito para sa size. So pag A4 ang ilalagay mo dyan, adjust ka ng adjust pag magpapalit ka ng bond paper. Okay, so ang ginawa ko, sineparate ko na lang yung A4 dito, yun nakasalang palagi yung A4 pa, hindi na ako mag-adjust dyan.
Okay, so minsan naman talaga, pag maraming magpapaprint ng short, itong A4 natin ay nagagamit din natin pang short. Or itong brother natin, ito ginagamit ko talaga to pang short. Pang short saka pang Xerox. At saka ginagamit ko na siya ngayon guys na pang scan. Ito yung ginagamit ko na scanner sa mga document kasi mayroon nga siyang long. So kung mayroong mga nagpapa-scan ng mga TUR ng mga long, so dito ko siya ini-scan. At saka isa pa guys pala, yung kailangan natin ay yung tarpaulin. Meron ako dyan sa labas guys, tarpaulin. Yan kung makikita nyo. Yan guys, meron tayong tarpaulin dyan. Yan. Yan. At least meron tayong tarpaulin para makikita ng mga dumadaan, mga estudyante, mga customer, kung anong mga services na meron tayo dito sa ating shop. So yan guys, yun lang yung mga basic na mga kailangan natin para makapag-umpisa ng ating document printing na business. So yan guys, lahat na nabanggit kong brand ay hindi po ako sponsor. So sinishare ko lang yung mga ideas ko, mga karanasan, saka nagbigay rin ako ng mga tip para makapag-umpisa tayo ng ating document printing na business. So guys, kung susumahin natin, magkano gagastusin natin? So ito nasa mga 2,000. Sabihin na natin guys, mga computer, makakabili tayo ng mga 4,000. Maganda na yon, 4,000 plus, nakaset na. At saka yung printer guys ay nasa mga 8,000 siguro to. Okay. So ang suggestion ko guys, for example, kung talagang malapit kayo sa mga eskwelahan, malapit kayo sa school, ang sinasuggest ko talaga guys ay bumili na kayo ng dalawa agad na L3210. And guys, dalawa agad bilhin nyo. Sabihin ko sa inyo kasi pag isa lang binili nyo, mabibitin kayo pag talagang nasa kagaya sa amin, no? Dito. Hindi naman sobrang lapit pero nasa gilid kami ng kalsada at daanan to ng mga estudyante. So dalawa, marami akong printer na ginagamit dahil para hindi tayo nabibitin. At saka para yung mga estudyante, sasabihin nila na doon tayo magpa-print dahil mabilis, dahil marami silang printer. So ayan guys, suggest ko dalawang printer na, kung kaya naman dalawang printer agad bilhin nyo na L3210. Okay, sa ganyang setup ay mas mabilis kayo at siyempre mas marami kayong at least income, kahit barya-barya lang marami kayong income. So ayan guys, nasa mga 8,000 ngayon yan. Saka yung computer natin nasa mga 4,000 yan. So yun nga guys, yung mga gagastusin natin sa pag-umpisa ng ating document printing. So tip ko guys, for example, wala kayong budget tapos gusto nyo mag-umpisa, may mga paraan naman guys. Una sa lahat guys, gamitin natin yung home credit. So kung dalawang printer ang bibilin nyo, o ikaw o yung asawa mo, mag-open kayo ng account ng home credit para ma-avail nyo agad yung dalawang printer. Mas maganda kasi yung sinasabi ko nga, pag nasa malapit kayo sa school, daanan kayo ng mga tao, nasa palengke kayo, daanan kayo ng mga estudyante, mas maganda talaga guys, na sinasuggest ko dalawang L3200 na agad, L3210 na agad ang kunin nyo. Kung wala pa kayong budget, idaan nyo sa home credit. Okay, so yan, para hindi mabigat para sa inyo ang mag-umpisa para sa document printing. At sigurado naman guys, kikita kayo, so ipon-ipon na lang kayo panghulog doon sa home credit. O pagdating naman sa computer guys, kung halimbawa wala kayong wala kayong laptop, wala kayong computer, pero gusto nyo mag-umpisa, so doon sa bibilan nyo ng mga printer, meron din naman doon mga, kaso nga lang guys, mga brand nyo yung nandun, medyo may kamahalan. Pero pwede nyo naman yun i-add on doon sa home credit niyo para pasok pa rin doon sa home credit, para huhulog-hulugan nyo na lang, hindi kayo bibitaw agad ng malaking halaga para makapag-umpisa ng small business. Okay, so yun lang guys. At so yun, computer, printer, bond paper, ink. So yun guys, sana may mga natutunan kayo sa ating video na to. So sa mga gustong mag-umpisa ng document printing, so kung talagang daanan kayo ng mga estudyante,
nasa palengke kayo, maraming tao na dumadaan, yan, pwede kayong mag-umpisa ng document printing. Kung nasa bahay lang naman kayo, pwede kayong mag-umpisa ng document printing, at sa murang halaga lang guys, sa murang puhunan, ay magkakaroon na kayo ng small business. Okay, so sa susunod naman guys, ay di-discuss natin yung mga iba pang services na magagawa natin sa ating gamit na printer at saka sa ating gamit na computer, at marami pa tayong matututunan sa mga susunod nating video. So ngayon guys, maraming salamat kung nanood ka sa hanggang dulo sa video na to. Maraming salamat, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na yung channel ko, at huwag mo kakalimutang i-like yung mga video natin para mas i-recommend pa ni YouTube sa mga iba pang manonood. Okay? So maraming salamat and God bless.